Magandang umaga po mga ka-farmers, mga kasaging. Magandang umaga po sa ating lahat, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi saan ka man naroon. Nandito po tayo update sa farm number 1, BSM farm number 1. Dito po may bungad. Yung dati po kung naalala nyo yung may itik. Ayan, at ito po yung kubo. Rest house. Ito po yung dito po nakatira sila si Coco Marti dati. Shout out po Coco Marti and Rich Falcon, Aljos Eagle TV. Andyan din po sila dati So ngayon po ay bakante po yan. Baka mayroon pong gusto sa inyo. So tayo po ay update po dito sa ating mga tanim na saging. Yan o. So samahan niyo po ako. Ayan. Yun po. At mayroon po tayong kasama ditong naglilinis. So update po dito sa ating mga saging. Ito po ay natamaan ng matinding init. Pero po mayroon pong ilan na atin pong iniwan. So ang ginagawa po dahil sa matinding init, hindi na po tumubo yung iba. Kaya ang ginagawa po ay pinuputol na lang din po yung yung mother plant at yung suhi niya o yung unang suhi niya, yun po yung pinapalaki natin. Ayan. So ito yung bagong suhi na po yan siya. Pero may iba po natin pong iniwan. May mga natumba din dito nung bagyo. Yan. So mayroon din pong suhi. So ito po yung update dito ngayon. So tayo po ay magagrass cutter ng konti. Dito po sa BSM Farm Lakatan Plantation ni Kuya Bal at Ate Edna. So nakaka-recover na po sila kasi nung nakaraan talaga ay hindi na po maganda kapag yung sungsebuano pa ning kubol na. So kung pabungahin mo man ay maliliit na. So mas maganda na yung unang suhi na lang yung mo. Ito tatanggalin po yan Yan, pag ganyan po siya tinatanggal po yan. So may mga nakakakita doon sa aking ginagawa. Doon po sa kubo ng kambal. Sayang, sabi ni Edward T, sayang, hindi po 'yun inubos, Bro Edward, mayroon pong naiwan na isa. So yun po. Hindi po pwedeng dalawang magkaparehong laki. Sabay-sabay mong palakihin. Kailangan isa lang. Tapos yung laging principle natin, large, medium, small. Meron lang po. Yung iba nga ay matindi talaga. Large, small lang, walang medium. Tag-isa lang talaga ang pinapasunod. So ito po ay nasa likod po tayo ng dating kulungan ng mga aso. Dati. So ito po yung dalawa na dito sa malapit. Malapit na rin yung magbubunga. Pakita ko po sa inyo yung mga malapit ng ma-harvest. Na mga tanim natin. So dito po. Ito po yung unang mga tanim. May mga nagpupuso, may mga malapit na rin i-harvest. Okay. Titingnan po natin dito. Mayroon pong nagpupuso na. Ito nagpupuso po yan. Yun. Ayan, kita nyo po nagpupuso po yan. Ayan. Pero mayroon po tayong malapit na rin i-harvest. So ito po dito. So ito din po. Yan, malaking din puso. Uy, sorry po. So yan po. Yan. Yan. Ito po yung sinasabi ko na malapit na po i-harvest. Tingnan nyo po. Wow. Yan So siguro mga 2 weeks. Yan. 2 weeks more to go. Para i-harvest po natin. So ang gagawin po dyan, yung mga suhi na yan dyan sa paligid, tatanggalin po yun. At ito po yung panganay na suhi, ito pong panganay na suhi niya, yun po ang atin pong sunod na pabungahin. And ikukundin po natin itong nasa gilid niya. Ayan. Kung mayroon tayong area pang tataniman, pwede po ililipat. Yun. Tapos ito pong dalawa, ay napupuso na rin pala ito. Dito. Ayan, napupuso na rin. So magkakasabay po yung dalawa. Ito din pong dalawa, magkakasabay din po ito.
Ito, yan. At saka yun, you know. Yun. Yan. Oh, magkakasabay po yung dalawa. Yan. So dito po tayo sa ano, malapit lang sa ano, sa kubo. Diyan si Ate Merlin, no. Pater tayo. Day. Salamin mo. Salamin mo. Safety first. Gusto mo helmet? Pwede.